Tawagin mo na lang akong Robert. Narito po ako sa Cebu, kung saan naninirahan kasama ng pamilya ko. Sa Maynila ako ipinanganak at doon ko rin nakilala ang aking asawa. Nung una ay maayos naman ang buhay naming mag-asawa at dalawa naming mga anak. Pero noong nagsara ang kumpanyang pinapasukan ko, doon na kami nag-umpisang mahirapan ng asawa ko. May pera naman kaming naipon at may natanggap din akong separation pay mula sa nagsarang kumpanya at ginamit namin yung pang-upahan sa maliit na karinderyang itinayo namin. Pero sa kasamaang palad ay hindi kami sinuwerteng palaguin at kalaunan ay nalugi na rin. Doon nagkasunod-sunod ang mga problema namin at nagkabaon-baon na rin kaming mag-asawa sa utang. Araw-araw naming naging problema ang kakainin namin sa buong araw. At pati ang dalawang anak namin ay nahinto na rin sa pag-aaral. Bukod doon ay nangungupahan lang din kami ng bahay. Kaya pinaalis na rin kami ng may-ari. Gawa ng hindi na kami nakababayad ng renta. Dahil na rin sa kahirapan ng buhay, napilitan akong tanggapin ang alok ng isang malayong kamag-anak na maging tagapagbantay ng niyugan niya sa probinsya. At yon ay sa Dumalag, sa bayan ng Capiz. Bagamat hindi ako pamilyar sa lugar na yon, ay nakipagsapalaran kaming mag-asawa na tumira doon. Bukod kasi sa libre naman ang magiging pagtira namin doon, ay may matatanggap pa akong sweldo buwan-buwan. May kalawakan ng niyugang pagmamay-ari ng malayong kamag-anak ko. May katiwala siya sa negosyo niyang yon, na tuwing anihan ng niyog ay pumupunta roon. Kumbaga kami ang nagsilbing caretaker doon. Para madagdagan ng kita, tuwing anihan ng niyog ay sumasama ako sa mga taga-akyat ng puno ng niyog. Kalaunan nagtanim kaming mag-asawa ng iba't ibang gulay sa paligid ng bahay namin. At kapag pwede ng pitasin ay siya ko namang inilalako. Kahit papaano'y naging maayos naman ang buhay namin doon. At paunti-unti ay nakapagtatabi kaming mag-asawa ng kaunting pera para sa pag-aaral ng dalawang anak namin sa susunod na pasukan. Hindi nagtagal ay nagkaroon na rin kami ng asawa ko ng ilang kakilala at kaibigan sa lugar na yon. Hanggang sa isang kakilala naming mag-asawa ang naghikayat sa akin na mag-alaga ng mga manok na tandang na panabong. Nang mga panahong kasing yon, nauso ang patupada sa lugar namin at maraming magsasabong ang naghahanap o bumibili ng mga panabong na manok. Dahil may karanasan akong mag-alaga ng mga panabong na tandang, nahikayat ako sa sinabing yon ng kakilala namin. Ang tatay ko kasi ay magsasabong din noon at marami kaming mga alagang manok na panabong. Kaya nang makumbinsi ko ang misis ko na mag-alaga ng mga tandang, ay nagpaalam muna ako sa may-ari ng lupang tinitirahan namin na kung pwede akong mag-alaga ng mga manok doon. At pumayag naman ito. Gamit ang naipon naming pera ay bumili ako ng mga manok na patandang pa lang o yung tinatawag na bulaw para alagaan at sanayin at kapag maaari ng isabak sa laban ay siya ko nang ipinagbibili. At para namang nakikiayon sa amin ang swerte ng panahong yon dahil naging maganda ang takbo ng muntikong negosyo. Na ipagbibili ko ng may kataasan ng mga alaga kong panabong. Kaya kalaunan ay parami rin ng parami yun. Hindi na ako naglalako ng mga gulay at sumasama sa mga taga-akyat ng puno ng niyog. Tinutukan ko na lang ang pag-aalaga ng mga panabong na manok. Hanggang may isang lalaki ang kumausap sa akin na kung maaari daw ay ipagbili ko na lang sa kanya ang lahat ng mga tandang na alaga ko at handa raw siyang doblehin ng presyong mapag-uusapan namin. Basta itigil ko na raw ang pag-aalaga ng mga manok na panabong at mag-isip na lang daw ako ng ibang negosyo.
Labis ang pagtataka ko noon kung bakit inaalok niya ako ng ganoon. Dahil sa hindi pa naman kami gaanong matagal sa lugar na yon, kaya wala kaming ideyang mag-asawa kung sino ba ang lalaking yon at kung taga saan ba yon. Hanggang sa pagtatanong-tanong ko ay may nakapagsabi sa akin na isa rin daw mananabong ang lalaking yon. At kagaya ko ay nag-aalaga rin daw ng mga panabong na tandang lalaki. At cock farming daw talaga ang negosyo nito. Noon ko naunawaan na baka nakakaapekto na ang munti kong pinagkakakitaan sa negosyo niya. Kaya kinausap ako nito. Gayunpaman, hindi ako pumayag sa gustong mangyari ng lalaki. At ipinagpatuloy ko ang pag-aalaga ng mga tandang na panabong. Habang lumalaon ay parami ng parami ang mga nagiging customer ko dahil maganda ang kalidad ng mga alaga kong tandang. Karamihan kasi rito ay madalas manalo sa laban, kaya naman dinadayo na rin ang muntikong negosyo ng mga mananabong mula sa ibang lugar. Dahil sa naging maganda ang resulta ng muntikong negosyo, nakaipon na kami ng gusto ng asawa ko na kung tutuusin ay sapat na para makabili kami ng maliit na lupa na pwedeng pagtayuan ng sarili naming tirahan. Pero dahil sa dinarayo ang pwesto kong yon ng mga parokyano, ay nanghinayang ako na umalis sa lugar na yon. Naisip ko na ipagpaliban na muna ang pagbili ng lupa at samantalahin na lang muna ang pagkakataong malakas pa ang pagbebenta ko ng mga panabong. May ilang buwan pa ang lumipas at bumalik muli ang lalaking kumausap sa akin noon. At kagaya noong una ay inalok ako ulit nito na bibilhin ng mga manok ko. Pero sa pagkakataong yon ay triple na ang presyong inaalok niya. Basta itigil ko lang daw ang pag-aalaga at pagbebenta ko ng mga ito. Kung tutuusin ay malaking halaga na rin ang inaalok sa akin ng lalaki. Sa itsura at postura nito ay nahuhulaan kong may sinasabi nga sa buhay yon at may kakayanang magbayad ng katulad sa halagang inaalok niya. Pero naisip ko pa rin kung ganoon ito kadesperado na itigil ko ang muntikong negosyo. Ibig lang sabihin ay nakakasira na ako sa negosyo niya. At baka nga mas marami na akong parokyano kesa sa kanya. Dahil doon, matigas kong tinanggihan ang gusto niyang mangyari. Naisip kong mas malaki pa ang kikitain ko sa pagbebenta ng mga manok kesa sa inaalok niyang halaga kung ipagpapatuloy ko ito. Hindi ko inaasahan na ikagagalit ng lalaki ang pagtanggi kong yon. Nagngalit ang kanyang mga bagang na binantaan akong may hindi magandang mangyayari kapag nagmatigas ako sa gusto niya. At bago pa siya umalis, ay tinapunan pa niya ako ng nagbabaga niyang tingin. Nakaramdam naman ng kaba at takot ang asawa ko matapos ang pangyayaring yon. Dahil doon, hinikayat niya akong bumili na ng sariling lupa namin at lumipat na lang ng matitirahan. Pero mas lalo akong nagmatigas. Ang sabi ko ay hindi naman ako natatakot sa bantanon. Ilang linggo ang lumipas. Wala namang masamang nangyari kagaya ng banta ng lalaki sa akin. Sa halip mas naging maganda pa ang takbo ng negosyo ko. Sa pagkakataong yon ay naisipan ko na bumili na talaga ng kahit kapirasong lupa para paglagyan ko ng iba ko pang alagang mga tandang dahil bala ko ring dagdagan pa ang mga yon at kumuha na lang ng magiging tagapagbantay doon. Pero isang pangyayari ang hindi ko inaasahan. Hindi ko alam kung anong oras na ng mga sandaling yon nang marinig kong parang nagkakaingay ang mga alaga kong manok. Babangon sana ako para tingnan ang mga ito. Pero parang napakabigat ng katawan ko at ang mga mata ko'y sadyang hindi ko magawang idilat
at hinihila pa ako ng antok. Sa huli ay mas nanaig sa akin ang labis na antok, kaya hindi ko nagawang bumangon at ipinagpatuloy ko ang pagtulog. Kinabukasan, kagaya ng nakasanayan ko, maaga akong bumangon para intindihin ng mga alaga kong tandang. Pero laking gulat ko na lang nang tumambad sa mga mata ko ang luray-luray na katawan ng mga alaga kong manok. Napatakbo ako sa kinaroroonan ng mga kulungan at ganoon na lang ang panlalambot ko nang makita kong halos maubos ang mga yon. Pawang mga patay na ang aking mga alaga. Ilan sa mga ito ay tanggal na ang mga ulo at wakwakang tiyan. Malamang ay may mabangis na hayop ang naligaw sa bakura naming kagabi at ito ang salarin sa nangyari sa mga manok ko. Nang hinayang ako ng husto sa laki ng nawala sa akin. Ang ilan sa mga yon ay halos kakabili ko lang. Mabuti na lang at may ilan pang natira. Yon ay ang mga nakakulong sa mga kulungang pinasadya ko pa ng gawa. Kahit ganoon ang nangyari, hindi ako nawala ng pag-asa. Bumili ulit ako ng mga bulaw para alagaan. At sa pagkakataong yon, nagpagawa ako ng dagdag na kulungan para lahat ay nakakulong na. Nag-alaga din ako ng aso para may kakahol kapag may pumasok sa bakuran kong gabi. Isang linggo lang ang nakalipas. Muli na naman akong nakarinig ng pag-iingay ng mga manok. Maging ang alaga kong aso ay naririnig ko ring kumakahol. Tanda kong nagising ako noon mula sa pagkakatulog. Pero ewan ko ba dahil hindi ko magawang ibangon ang katawan ko. At ang mga mata ko ay hindi ko maidilat. Ramdam ko rin ang sobrang antok. Dahilan para lalo akong tamarin sa pagbangon. Kinabukasan, muling tumambad sa akin ng mga alaga kong pawang mga patay na. At sa pagkakataong yon, talagang wala nang natira kahit isa. Pati ang mga kulungan ay nakapagtatakang nasira ang mga pinto. Hindi ko lubos maisip kung anong klaseng hayop ang lumapas sa mga alaga ko. Pati ang alaga kong aso ay hindi rin nun pinatawad. Wakwakang tiyanon at nakalabas ang mga bituka. Kinausap ako ng asawa ko na mag-isip na lang ng ibang pwedeng negosyo. Malaki na ang nalugi sa akin gawa ng mga pangyayari. Pero hindi pa rin ako nagpaawat. Malaki na ang puhunang nawawala sa akin at mahirap makipagsapalaran na mag-umpisa para sa ibang pagkakakitaan. Isa pa gamay ko na ang cock farming kaya hindi na ako mahihirapang magpalago ulit nito. At dahil ako pa rin ang nasunod, ipinagpatuloy ko ang nakasanayan kong negosyo. Bumili ulit ako ng mga manok at 2 aso na ang inalagaan ko. May natira pa naman akong ilang mga tandang na nasa bili kong lupa nakapwesto. Para makasiguradong hindi mapapeste ng kung anong hayop ang mga manok ko, ay nagbabantay ako gabi-gabi. Ilang gabi naman ang nagdaan at wala namang hayop na namerwisyo pa sa aking mga manok. Pero isang gabi, muling bumalik ang kung anong pumipeste sa mga alaga kong manok. Patulog na sana ako noon nang maringgan kong parang nagkakagulo ang mga alaga ko. Panay ang putakan ng mga ito at pati ang mga aso'y walang tigil sa pagkakahulan. Umaangil na para bang may kalaban. Matindi na ang nadarama kong antok ng mga oras na yon, pero pinilit ko talagang huwag makatulog. Gusto ko kasing matsyempuhan ng hayop na lumalapas sa mga manok ko. Kinuha ko ang karit na ginagamit ko sa paggapas ng mga damo at dali-dali akong lumabas sa bahay. Dahan-dahan akong lumapit sa kinaroroonan ng kulungan ng mga tandang
at pasimple munang nagkubli. Kailangan kong mahuli sa akto ang perwisyong hayop na yon at magkakaalaman kami. Nakahanda na ang matalas kong karit at hawak ko yon ng mahigpit. Sa may bandang malapit sa may kulungan kung saan nakatali ang mga aso ko, nakita ko ang isang nilalang na hindi ko mawari ang itsura nung una. Nakatalikod yon at ang nakikita ko lang ay ang malapad nitong pakpak na parang sa isang paniki. Inakala kong isang higanteng paniki yon. Kikilos na sana ako mula sa pinagkukublihan ko at bala ko itong lapitan. Pero bigla akong naunahan ng sindak nang bigla niyang inatake ang dalawang aso. Napabalik ako sa pinagtataguan ko at doon ko nakita kung paano niya pinatay ang mga ito. Gamit ang mismong kamay nito, hinawakan niya sa leeg ang isang aso at saka pinilipit yon. Ganoon din ang ginawa niya sa isa pa. Nanlalaki ang mga mata ko nang bigla yung humarap. Kawangis ng sa tao ang mukha nito, pero mabalasik ang mga mata at may matatalim na mga ngipin. Napasiksik ako ng husto sa pinagtataguan ko at nanginginig ang mga tuhod na napaupo. Patuloy ko pa rin tinatanaw ang nakakatakot na nilalang na yon habang sinisira ang pinto ng kulungan ng mga tandang. Sinamantala ko yon at halos pagapang akong bumalik sa loob ng bahay. Tinabihan ko ang asawa ko sa higaan at doon nakiramdam. Buntis pa naman noon ang aking misis sa bunso naming anak. Hawak ko pa rin ang karit at naghihintay sa susunod na mangyayari. Rinig ko ang pagkakaingay ng mga manok, pero ang asawa ko'y nanatiling himbing sa pagkakatulog. Ilang sandali nang tumahimik ang paligid, pero saka lang ako nakahinga ng maluwag nang sumapit na ang umaga't maliwanag na. Nang bisitahin ko ang kulungan ng mga alaga kong tandang, kagaya ng dati, walang natira sa mga ito. Ilang sandali pa, dumating ang katiwala ko sa nabili kong lupa at ibinalitang may mabangis na hayop daw ang umatake sa mga manok na naroon. Hindi na ako nabigla sa narinig. Alam ko na kung ano ang salarin sa nangyaring yon. Ang tangi ko na lang nagawa ay magpatulong na ilibing ang luray-luray na katawan ng mga kawawang manok. Nang araw ding yon, tumawag ako sa kamag-anak kong may-ari ng lupang tinitirahan namin para magpaalam na aalis na kami doon. Matapos kong ikwento sa aking misis ang mga nasaksihan ko, nagpasya kaming bumalik na lang ulit sa Maynila. Total naman ay may natitira pa kaming ipon. Natatakot kasi akong muling bumalik ang nakakatakot na nilalang na yon, na ang hinala namin ay isang aswang at si misis at ang mga anak ko naman ang isunod na biktimahin. Bago kami umalis sa Dumalag, ipinagbilin ko na lang sa isang kakilala ang lupa kong nabili roon at siya na ang bahalang ibenta yon. Nang linggo ding yon ay bumiyahe na kami papuntang Maynila at muling nakipagsapalaran dito. Gamit ang natitira naming pera ay nangupahan muna kami at ang iba pang natira ay ipinuhunan ulit namin sa pagtitinda ng mga saging. Sa una ay sadyang mahirap, pero mas gugustuhin ko na yon kesa makipaglaban sa isang aswang. Matapos ang ilang buwan, naibenta na rin ang lupa namin sa Dumalag. Ayon sa pinagbilinan ko nito, isang lalaki raw na ang negosyo ay cock farming din ang nakabili nito. Noon ko naalala ang lalaking kumausap sa akin at pilit na binibili ang mga manok ko at nagbanta na may masamang mangyayari
kung hindi ko ititigil ang pag-aalaga ng mga panabong na manok. Naisip ko kung may kinalaman kaya ito sa aswang na umatake sa mga alaga ko. Kung meron man ay mabuti na ring nakaalis na rin kami roon. Hindi man ganon kalaki ang kitaan sa bago naming negosyo, ay nagpapasalamat pa rin kami dahil hindi naman kami nalulugi. Ayos lang na mamuhay ng simple, basta ligtas ang pamilya ko sa anumang panganib. Hindi ko na rin naisipang mag-alaga pa ulit ng mga panabong na manok. Ni ang humawak ng mga ito ay hindi ko na ginawa. Maraming salamat sa paglalaan ng oras sa aking kwento. Nawa ay magpatuloy pa ang channel mo.